Yan mga umaga ulit mga kapatid, welcome back po muli sa aking channel. Update tayo dito sa trabaho namin. Tapos na tapos na yung test dito sa may living area at saka dining area. 120 by 60 yung ginamit na test dito. Ano, kung makapansin nyo mga kapatid, hindi pantay yung mga hindi nakatapat yung mga groove niya, mga bikat. 120 yung haba. Kumuha kami ng 35 yan. Mapapansin nyo. Wala kang makitang magkakatapat na groove. Nakalihis lahat. Ganda siya tingnan. Masyadong common na yung pagkabit ng tiles na pantay lahat ng mga groove. Ganda rin design dito. Tapos na. Ito yung area ng kitchen. Ito yung mga lababo. Dito sa pinaka-gitna may counter din dito. Pinaka-lababo din dito sa gitna. Dito may cabinet. Naka-layout na lahat yung mga paglalagyan ng cabinet. Gusto makita ng client na naka-layout yan para pag may makita silang mga outlet na tatamaan tulad nito, ma-adjust pa. Dito WPC yung takip nito. Cabinet dito tapos WPC yung pinaka-takip niya. Kita diretso dito. Pag dumating yung buhangin, matapingan na to. Tuloy-tuloy na yung tiles dito. Yung tiles dito sa dining at saka sa living. Isa lang, takbo dito sa may kitchen. Hanggang dito sa pinaka-lobby. Napatanggal ko yung mga nakasagabal dito. I-layout to. Tiles din to. Titikin na lang itong pinaka-skim coat. Papaidan ng Redipix para kumapit na Siliana. Ikot siya dito. Tiles. Natira na yung flat dito, yung mga ceiling. Hindi ka matuloy-tuloy dito. Hindi pa dumating yung skim coat. Hindi pa masilihan yung mga gilid. Binago din dito, yung laki nito. Lahat naman yung opening, binago lahat. Kinalakihan yung pinaka tube dyan. Kapag ka naglagay ng cortina, yung trimming, makaluwag. Ayan, halos na puti na yung ibang ceiling dito sa second floor. Ginamitan namin ito mga kapatid ng elastomeric paint na flat white. Mas matibay ito mga kapatid. Subok na to. Mapapansin nyo yung mga ceiling. Pagka tag-init at tag-ulan, nagkakaroon ng crack. Lalo na yung mga dugsungan. Kahit gamitan mo ng mistape, stick wheel, epoxy, puputok pa rin. Mapapansin nyo. Lalo na pagka matindi yung init. Pagka gamitan mo nito mga kapatid ng elastomeric paint, may iwasan yung putok. Matibay ito mga kapatid pagka natuyo to para siya plastic. Kaya mas matibay siya sa mga dugsungan. Subok na namin to. At ng mga paraan ginawa na namin. Nung nasubukan namin itong elastomeric paint, lalo na doon sa may project namin sa Bicol. Ito lahat ng mga ginawa ko. Lahat ng mga dugsungan. Lalo sa mga drywall. Matibay ito. Subok na itong elastomeric paint.
Palinis na rin itong pinaka steps ng hagdanan. Kapag dumating yung mga kahoy, pwede na ikasa dito. Prepare na. Ayos na, maaliwalas na tingnan. May tiles na. Halos sarado na rin lahat to. Pinakadulo na lang wala. Papatakpan na rin to. Sa plano wala nang takip to. Gusto na may-ari takpan na rin to. Sa may area ng kabinet. Kapag dating ang araw, ayaw na nila ng may kabinet. Pag tinanggal mo, malinis dyan. May kisame pa rin. Kaya mas magandang takpan na yan. Yan, dumating na yung compressor na in-order namin. 2 HP. Ito yung gagamitin namin sa labas. Gagamitan ng mortar gun. Textured finish yung labas, kaya gamitan namin ito. Air Max. Lakas nito. Subukan ko na to. Bila namin to ng hose na dalawang tag 15 meters. $22,000 ito sa Cagayan. Bagong bago. Dumating na rin yung mga tiles na 75 by 150. Ito yung sa taas. May master's bedroom. Ito yung kakulangan dun. Pati itong sa may kulang sa CR na tile dumating na rin. Yung 120 by 60. Pati itong 60 by 60. Ayan o, dito yung gagamitin. Yung mga 60 by 60 na dumating. Yung kakulangan nito. Tapos dito yung 150 by 75. Naka-layout na rin dito yung paglalagyan ng mga cabinet. Gusto ng client na naka-layout to para makita nila. Para pag may revision pa, madali lang babaguhin. Yung mga scotch tape lahat. Masking tape. Dito, hindi ko pili dito.